Morning, good morning po. Ang ulam natin, Bab. Pabo. Lagang baboy, Babap. Alin ba lang? Pera ko nakatabi. Siya magtanim. Huwag yung ano. Lagang Bab. Dalawa kayo. Hindi na bakit kami. Ang ayaw mo pa na. Pare Patrick. Good morning, good morning. Ang ulam natin pare, nilagang pabi. Ang almusal natin pare, request mo. Talungan. Talungan po ano bebe. Ay, yan na lang. Oh, pare, bilog na. Ano yung masarap na luto? Ba, sakto-sakto ah. Morning, good morning. Morning po. Ayun, sarap na ulo. Len. Master. Oo, master daw. Ako po, lalusan. Nalatas lagyan nating ebon. Thank you. Dadalhin mo ron. Hindi ka daw nag... Binigyan ako ng mangga ni Pare Padeo, ang dami. Yan ang ganda oh. Parang mura pa eh oh. Hinugin niya. Parang kulang pa sa gulang. Kaya lang nasisira na daw, nalalaglag. Chef, anong menu natin? Sardinas siya. Lagyan natin dito. Tortang sardinas. Mukhang magninilaga ka nyo ah. Oh, yeah. Nilagang bapi. Yan. Okay, update po tayo dito sa Dream Farm. Pinasabi ko na kay Parin Pade yung palay kung di nila kukunin. Kasi konti lang naman yun eh. Siguro mga pagkukunin mo mga 2 kaban, 1 kaban. Pinasabi ko na sa may-ari, sabi ni Parin Pade, kinuhanan na daw to at binayo lang. So kumbaga tira-tira na lang to. Tapos pwede na natin pa-stable. Mainam na yung malinaw. Baka mamaya pag pinastable ko tsaka naghabol yung may palay. Wala kasi kung nakikita lumulusong dito yung nag-aalaga ng palay. So pwede na natin pa-stable to. Kasi baka matuyo ng matuyo, mahirapan yung makina. Although kaya naman, pero mas mainam yung basa yung ilalim hanggang sa tuyo ibabaw nito pero yung ilalim basa pa, kaya mas mainam tong ma-stable ka agad tapos roto para madurog. Kasi kung hihintayin pa natin yung April o yung kalagitnaan ng Marso, lalong siyang matutuyo. Ito yung parte na ito yung mababa, ito yung parte na mataas, kaya lang yung lupa niyan pa ganun. So hindi magandang pwedeng tamnan yan. Maglalagay siguro tayo papaya, tapos doon sa dulo papaya, kasi mahirap tudlingan yung ganyan, hindi ano yung lupa. Ito although hindi siya pantay pero pababa siya diretsong ganun, tapos pababa doon sa dulo. Kaya magandang balagan to kasi andun yung pinakamataas niyang lugar. Dito tayo maglalagay ng deep well para pampatubig pababa dito, pababa doon sa dulo. Kukuha lang ako ng puhunan dito. Siguro pag
5 pitas tayo dito, pwede na akong mag ng balag dito. Pwede na tayo magtayo ng balag dito. Tapos yung 1 hektare doon sa kabila, tatalungan na lang namin. O kung ano yung pwede. Basta itong mataas na to, puro balag to. So guys, halos ano to. So halos 2 hektarya to. Kung tatamnan natin ng ampalaya. Yan, ulitin ko po, itong dream farm, kulang-kulang 5 hektarya daw po to, kasama yung naarkilang may tanim na okra do sa harap. So yung sa atin nasa 4 hectares, kaya lang yung halos 1 hektarya na yan, yung 1 hektarya na yan kasama yung fish pan, hindi po natin pwedeng tamnan yan dahil tapunan ng tubig, masyado nang mababa. So yung actually 3 hektarya, ayan, pwedeng tamnan natin yan. Ito 2 hektarya, tapos 1 hektarya yung doon sa dulo, sa gilid. Malaki-laki. Kung maalala nyo yung bala kong kunin sa tabi ng farm 1, yung nakuha ni Shirley, 80,000 daw yon, 2 hektarya. Ito, sabihin na natin 4 na hektarya kasama yung fish pan, 85 lang, diba? So kung nagmadali ako, baka nakuha ko yon. Buti na lang nakapag hintay-hintay tayo. Siguro by Monday or Tuesday. Pag nakapagtanim na kami dito sa sa grafted, bukas darating na yung punla natin. Bukas darating na yung punla. Tapos Saturday magtatanim tayo. Tama, Monday, Tuesday pwede na natin pa-stable to. Ganyan lang po yung ginagawa ko para makapag-expand. Kukuha ko ng puhunan dito rin sa tanim natin. Yan, kagaya nung pinangarkila ko dito, yun yung kita ko dito sa kabila, yung ampalaya. Yan, ganyan lang po ginagawa ko, yung magtatabi ng konti para sa puhunan. Kailangan, napaka-importante na yun, kailangan yung puhunan hindi nagagalaw. At bukod sa puhunan, merong kakailangan pondo, kasi hindi natin masasabi tatamaan na tatamaan ka isang crop, merong lugi. So kailangan meron nakalaan na pang suporta bukod doon sa puhunan. Well, actually sa ampalaya naman hindi pa tayo nalugi. Nalugi tayo sa ibang gulay, okra, talong, kagaya nun sa farm 3. Dito okra, nalugi kami dito nung bago tong ginawa, kaya tinigilan ko muna yung okra. Sabi ko pagka ganyan po kasi ang yung diskarte ko, pagka tinamaan ako ng 2 beses hindi nakabawi, papalit ako ng gulay. Kaya ito, sabi ko kung di kami kikita rito, papalitan namin ng ibang gulay itong balag na to. Hindi na namin naampalayahan to. Yung kay Saldi pwede pa yan, naka 2 tanim pa lang na ampalaya yan. Ito kasi pangatlo na to eh. Ito po yung unang halaw natin, oh. 1,000 na nga nyo. Si Par, 1,000 na yan. Pero hindi hindi 500. 500 tao. Ayos. Parang po natin yung kay Kuya Saldi para bukas po yung sa amin naman.
Ito. Ibon na po sardinas. Yan, balbalan niya aking ibon. Hindi lang yan dito ka ganito. Bili ko muna sila ng gasolina at saka yung kansi para sa grass cutter. Konti na lang yung kay Saldi. Papaayos ko na rin yung motor. Ay hindi pala papaayos. Papaano ko yung gear oil nya. Papalitan ko. Ito yung si Tamtam ni paring, ay hindi, kulay ano siya, kulay gray siya. Kaya tayo paparada. Tingin ako ng gamit pang ako na lang magpapalit ng gear oil. Ito kailangan namin sa mga makina to eh. Size 12. Hindi ko makita. 6. 1 to 350, 5 cents. Thank you po. Thank you. Tingnan natin kung sakto yung binili ko. Okay. Iyon no. Bibili na lang ako ng gear oil. Mandirigma ng tamo. Bibiro na po ang mandirigma. Nilinisin na po namin mga tanim namin. Darating na po yung aming order bukas. Oo nga pala sa Sabado, tatanim na naman po kami ulit niya ng grafted. Sa Saturday po, kami ay tatanim na. Saturday in the evening. Saturday is payday. Payday. Malalaking bagay, no? Marimar. Si Marimar. Lalaki, oh. Kamot kumulapot pare. Kailangan pare niya, meron talagang
Alalay. Alalay. Ayan guys po. Mapabunga po yung marimar. Yan po, yan. Sunod-sunod po. Yan. Yan. Kalakalumpot. Ba po, yan. Sunod-sunod po yung bunga. Lumilitaw na po yung 1,000. Pare ah. 1,000 lang, di naman. Kakapal lang bunga eh pare. Kakapal ng bunga eh. Kaya rin po ng marimar. Uy. Rosalinda naman. Seryo. Magkakit ng bunga na yan, oh. Oh, tignan mo nga to guys. Ay, nakapitos na pala. Oh. Parang dalandan. Oh, mukhang dalandan. Ganyan ho talaga yung mga Mga- harvest. Bungang puno po rin, bungang puno. Ayan, parang pongka. Ganyan ho kasi talaga yung mga unang Dalandan harvest pala. ng gulay, kahit na anong gulay. Kahit sa Hindi mo siya makukuha ng sa purmero ay maganda kaagad. Maghihintay ka pa ng ilang pitas bago mo ma-perfect lahat ng classic yung pinaka-classify. pre. Kumakain pala ng letting yung grass cutter mo na yan. Dito, para sa dulo. Kumakain ng letting pare. Hindi. Nano lang. Eh, yung gumagamit niya, kumakain din. Ito pare kumakain pa ng letting. Iba kinakain ko. Ay, kinakain mo? Mabilis talaga eh. Grupong ano digma. Digmaan ng ano? Kadigmaan ng damo. Kadigma ng damo. Agad nayari Digmaan. Hey, dito tayo dumaan. Move! Dito tayo sa matigas. Dito sa malambot. Mabilis talaga si pare ngayon. Dumating lang yung backup natin pare. Nahihirapan yung pa natin doon sa malambot. Hindi sa matigas, mabilis. Ang ganun bunga ng papaya pare. Masarap yung pahinugin yung mga ganyang kalabaw. Pilok. Ay bilog pare oh. Kabilog no. Kala mo papaya yan. Parang papaya na eh Pare pare. nahihirapan mamuha. Na ano pare dyan eh. Nadadaanan eh. Mukhang Kanina nagbibideo ro. Paprak ko sana. Kasabi ko bias. Baka maloks. Ano sa bahagi na? Hindi eh. Nakaharap, nakatalikod sa atin. ilan ipipitasin ba? 1,100 kilo. Abunado. Ilang pitas? Pasampung pitas. Pagsasamahin nyo 10 pitas sa apang siyam ano. Idolin nyo, huwag mo eka pa nga 500k. Nagpapaano lang tayo. Ano lang yun? Joke lang yun eh. Siwagi manyala ka tayo na. Tatakasan lang fighting spirit pare. Kung mumumunga ng marami, kaya pare kasi yung una mong tanim din naka 500k yun, di ba? O pare. Sa panlima na. Pare. Yung unang tanim niya pare. Kulang 600 kami ni Kuya dyan. Eh may balag doon. Eh yan, gano'n na yung gastos. Oo. Binhe, leting, lambre. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Ba, talagang ang Panginoon ang nakakaano At ng syempre,
sa ating mga kakayanan. Nga iniisip mo pa lang alam na ng Panginoon niya. Ang punta yun sa akin pa. Grabe, walang kuryente sa bayan. Ang init doon sa binilihan ko. Oh. Trek, wala nung malaki. Oh, baka hindi kasya oh. Ito, 12 wala ka, di ba? Ito 12 oh. Sa pusin niya. Ay, sorry. Kain tayo. Kain po. Kain po. Po tayo. Kain po. Yan. Tinaga. Laban sa mainit na panahon. Wala. Delikado lang sa gumagapas so yung ano yan. Yung masyadong madamo para yung nakikita sa damo. Yung television. Ayun pa rin ano, baka ay. Oh, yung pasang pampa. palukan. May tikta din lilit. Hindi ka pwedeng gumamit ng headlight. Pupunta sa'yo yung mga kulisap. Hindi. Kailangan na lang ilaw. Mahirap man pare yung gapasan dito nun pero saya. Magpipera yung mga tao noon. Oo. Pag may araw na ng gapasan. Hindi katulad doon ngayon na mahirap ka na nga, pinahirapan pa. Lalo na yung mga binata noon. Pag ganyang panahon, Marso, Pera. Abril, mapera sila. Na nakakagala ko ng mga tino May pera eh. Kaya uso yung ano nun, yung pondahan, yung mga dalaga nagtitinda. Pwede ka dito palit palay. Minsan sasamahan ako nilang pamimili ng palay. Palagi ka yung pera. Benta ka yung isang balde rito sa akin. Ponda na nga na napagpapautang pa sa magsasakay. Puro alak. So guys, alas 4. Nakainit pa rin. Yan ang kalaban natin. Pero sa gulay, sa ampalaya, napakaganda yan. Gustong gusto nila yan. Basta alagaan lang sa tubig.
tayong halo-halo. Ay, malinis na yung dulo. Ayan. Oh. Bukas ito naman, meron pang natirang isa doon. Bukas ito naman, ito hindi masyadong makapal. Maghapon hanggang half day kaya na to bukas. Para pwede tayo magpataba ulit. Sunod na patubig. Parang ang pagpapatubig natin pagitan lang na isang araw. Ayun, tuyo na naman. Kamakalawa lang yan pinatubigan. Sensya na kayo guys, nakakahingal yung yung sobrang init. Ayan o, yan yung mga abangan natin. Bakit daw unang halaw pa lang mukhang palaos na yung ampalaya namin. Yan, abangan nyo po yung panlimang pitas namin, pang-anim. Yan, abangan nyo po yan. Yan, sabay-sabay yan. Lalo na pag dito na sa taas, yan ang kalakasan yan. Kaya kailangan natin patabaan. Yan oh. Hindi man siya ganun kakapal pero meron din. Tapos marami siyang maliliit nakaka-excite din kahit na nagbago yung variety ng mestiza. Ganun pa rin yung pakaramdam ko. Excited sa pag-harvest. Mag-i-spray muna tayo para ganda ng kilates. Sana dito sa taas kumapal. Isa pang napaka-importante sa ampalaya guys, yung pag nag-i-spray tayo, huwag yung masyadong paligo. Saktong paamoy lang kasi nai-stress din ang halaman sa sobrang gamot. Ibaling madalas na matabang ang timpla. Basta yung paamoy lang, hindi yung umaabot doon sa pag in-spray may tumutulog, ganun. Pangit po sa ampalaya yun. Maliban na lang kung talagang may sakit sila, may fungus o may kuto. Pero kalimitan ganyan lang po pag spray namin, yung paamoy lang. Patay mo. Bukas na lang yan. Spray ako na lang bukas ng manuman. Saglit lang. Para lagay mo rin. Oo pa, nagkasay ko na. Malinis na. Isa pang importante dyan pag nag-i-spray tayo, kailangan malinis kasi pag nag-spray tayo dyan, naalis dyan lang pupunta sa damo. Yan, kagaya nyan, tatago lang sila sa damuhan. Ay, importante din yung laging nililinis.